Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Naggagalit ang mga damdamin ng mga magsasaka sa buong bansa matapos hindi lamang hindi bilhin ang kanilang ani kundi pati na rin ang planadong pagsira neto sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Kuting. Ayon sa mga ulat, napag-alaman ng mga magsasaka na may direktibang nagmumula sa gobyerno upang hindi bilhin ang kanilang ani, ito ay nagdulot ng malaking pagkalugi at kawalan ng kita sa maraming magsasaka na umaasa sa kanilang ani para sa kanilang kabuhayan. Hindi na nga binili, sinira pa, wika ng isang magsasaka. Paano na kami mabubuhay? Anong kasalanan namin para kami ay ganito? Pakitunguhan. Bukod sa hindi pabili ng kanilang ani, napaulat din na may mga hakbangin upang sadyang sirain ang mga produkto ng mga magsasaka. Ayon sa ilang mga saksi, sinadyang gibain ang mga taniman at sunugin ang mga pananim upang tuluyang mawalan ng kita ang mga magsasaka. Bakit ganito ang trato sa amin? Tanong ng isang magsasaka ng palay. Kami na nga ang nagbubuwis ng buhay at lakas para magtanim, tapos kami pang sasalantain. Nagpahayag din ng ilang mga eksperto sa agrikultura na ang ganitong mga hakbang ay walang lohikal na basihan at lubos na makakapinsala sa sektor ng agrikultura ng bansa. Ang pagkasira ng ani ay magdudulot ng kakulangan ng pagkain at posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na makakaapekto sa lahat ng mamamayan. Sa kabila ng mga sigaw ng mga magsasaka at ng mga eksperto, nananatiling tahimik ang mga at hindi nagbibigay ng pahayag si Presidente Kuting sa ukol sa isyong ito. Ito ay nagdudulot ng higit pang pagkabahala at galit mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ano ba ang problema ni Presidente Kuting? Bakit tila wala siyang malasakit sa mga magsasaka? Tanong ng isang kilalang ekonomista. Kung hindi agad na masusolusyonan ito, malaki ang magiging epekto nito hindi lamang sa agrikultura, pati na rin sa ekonomiya ng buong bansa. Patuloy ang mga protesta at panawagan ng mga magsasaka para sa hustisya at agarang aksyon mula sa gobyerno. Hanggang sa ngayon, sila ay umaasa na maririnig ang kanilang hinaing at matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ito yung nangyari July 19 ito ha? Thank you, Secretary Kiko, for your introduction. Kasama rin natin, anong tawag ni Governor, nga di forever mayor ng PDIG, pero ang title niya ngayon, administrator. Alam nyo, itong mga proyektong ito yung mga proyektong ginawa namin dito ngayong araw. Galing lang kami sa Pasukin, sa Sulbec, na ginawang earth fill dam para maparami ang patubig. At alam naman po natin na lalo na kapag palay ang pinag-uusapan, ang pinaka-importante talaga ay ang patubig. Kaya dinadagdagan po natin ng irrigation at yan po ang tinatrabaho ni Administrator Gillian ngayon at para madagdagan ang ani ng ating mga magsasaka. At ngayon po andito po, siyempre kasama natin si Governor Matt Apo Mayor, Apo Vice, parang natatlo. And then Dr. Obian is also here. Ito po si Dr. Santi Obian is the... Ako, I'm not so sure if ito ba ay part sa kanyang Build Better More ha? Kasi may nakalagay na logo doon na Build Better More. unang namumuno ng PhilRise. Hanggang Ma'am Nelsky, shout out po sa inyo. ngayon, he is still offering his help. Kaya kami magpapasalamat. We need talents like yours to help us dito sa lahat ng mga pinapag-usapan natin, Doc Obian, now only we can do it because dati hanggang dito lang sa Ilocos Ngayon, pwede na tayo sa buong Pilipinas. Lahat ng ating iniisip na gagawin ay maaari na natin gawin. At isa na ito. This rice processing facility
is one So, ipinagmayabang ng administrasyon na itong ginawa nilang rice processing system. Okay? Ito yung tutulong na mapabilis ang pag-process ng ating bigas. Okay? of the most important aspects. Ito yung isa sa mahalaga na aspeto doon sa ating tinatawag na value chain. Dahil kung iisipin natin, kung wala ito, kung wala tayong processing, unang-una, yung drying natin, nandyan na naman sa kalsada. Quincy, good afternoon po. Ako talagang ipapakita ko to sa taong bayan, mga audience ng Don Mar TV, para hindi tayo bias para naman po fair tayo, okay? Unfair naman siguro kung hindi natin ito ibabalita. Baka akala lang nila na lagi na lang tayo nagbabalita sa mga palpak ng gobyernong ito. So ibabalita rin natin ang kanilang magandang nagawa, okay? Nandyan na naman sa basketball court, nandyan na naman kung saan-saan. At nasisira lang yung ani. Kaya mas maganda, meron na tayong malaking dryer dito. How big is it? It's 24 tons. 24 tons pero dalawa. There are two of them. So 24 tons ang capacity niya. Sa isang araw, kaya niyang ubusin yung 24 tons na yun. Kaya napakarami. So, you are trying to say, Mr. President, na mapapabilis na ang rice processing. Okay? So, sana naman, Mr. President, kasi ako sa napakinggan ko galing sa bibig mo, gusto ko itong ginawa mo. Sana naman, Mr. President, lahat ng mga probinsya ng Pilipinas, gawan mo ng ganito. 'Di ba? Para naman, kung ito yung daan para matulungan po ang ating mga magsasaka, lahat naman tayong Pilipino ay makabenepisyo dito. At sana naman, dahil dito, Mr. President, mapababa yung presyo ng bigas. Okay? So, hinahamon ka namin, Mr. President, gawin mo to sa lahat ng probinsya. Okay? Ang madry niya. Tapos papasok dito sa processing at 3 tons per hour. Ang labas ng nakita ko, nung pinaandar namin, nakita ko na yung bigas. Ang Ma'am Lee Chen, happy Sunday. ganda ng bigas. Naalala ko, tanghali na, nagutom tuloy ako dahil nakita ko yung bigas. Tama, Trinidad, Pugoy, Maranga. But anyway, kaya mahalaga ito dahil ang mga farmer natin, halimbawa dito sa Pidig, tinatanong ko kay Admin Eddie, pagka nung wala pa ito, magpapadala pa tayo ng palay natin hanggang sa Bulacan, doon gigilingin. Sinong kikita ngayon sa processing? Yung may-ari ng processing, hindi yung farmer. Ngayon, dahil napunta na sa isang Ibig niya sabihin, dahil dito sa rice processing mill, mababawasan po ang mga iginasto ng mga magsasaka natin. Pero sana naman, Mr. President, suggestion ko sa inyo, ilibre nyo na ito. Kung ito po ay ang pagmamay-ari dito ay gobyerno, ilibre nyo na ang mga magsasaka. 'Di ba? Ang gobyerno na ang magmi-maintain dito sana. cooperative, etong ating processing, ay may babalik. Hindi na lalabas sa value chain. Sabi dito ni Kailin Nadanga, baka selected lang sa mga sip-sip. Yan ang hirap sa atin. Sana naman, Mr. President, kahit panawagan ito ng taong bayan. Sana naman lahat ng probinsya ng Pilipinas na malakas yung rice production, ilagyan nyo ng mga ganito. Hindi yung pipiliin mo lang yung probinsya na kontra partido mo o kontra sa politika. Di ba? Tama itong sinabi ng iba nating mga viewers. ng Pidig, ng Ilocos Norte, ang pag-process. Kaya mababawasan ang gastos ng ating mga farmer. Alam nyo po, napakanipis lamang ang kita sa palay. At saka, kaya magkabagyo lang ng kaunti, kailangan tumaas ang presyo ng krudo,
lumayo, masira yung processing, malayo ang pupuntahan, wala na, nawawala kagad yung kita. Kaya nandito na ito, mas lalapad ang kita na ganyan, mas maganda. O, yung mga, Mr. President, yung mga ginagasta nyo sa concert, fashion show, dito nyo ilaan ng pansin yan. Yung mga ginasta nyo, ipondo nyo dito yan. Di ba? Kasi magaling itong ginawa mo, Mr. President. Oh, wag na yung concert mo. Oh. Dito, pupurihin ka pa ng taong bayan kapag lagi kang ganito. Di ba? Ang magiging hanap buhay ng ating mga magsasaka. At nagdala rin kami ng mga gamit, mga traktor, iba't ibang gamit, pati na ang mga binhi at yung mga yung ayuda sa... In fairness, meron rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasangkapan po na mapabilis ang production ng bigas natin sa ating mga magsasaka, sa ating mga farmers. Ito, good job rin. Ha? Sana naman, Mr. President, damihan nyo to para sa mga farmers. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Napakinggan po tayo sa ating mga isinisigaw. na fertilizer at pesticide para sa ating So, para sa akin, good job yung mga nagrarally sa maisog, lahat. At dahil dito, unti-unti na nilang napakinggan tayo, di ba? Ang ating layunin lang naman, matulungan po lahat ng taong bayan. pag na lahat-lahat. Ang dala namin, ang halaga is 71 million. Lahat-lahat ang dinala natin dito ngayon. Problema talaga yan, Ma'am Quincy, kasi ngayon lang nila tinatrabaho. I hope itong ginagawa nila tuloy-tuloy na ito. Okay? Para naman, may pakita natin na talagang seryoso tayo. How many have we put of this around the country? So, nagtatanong na po si Presidente Bongbong Marcos. I hope hindi ito fake news ha. Tinatanong siguro niya ang kanyang secretary dyan kung ilan na ba ang nagawa nilang rice processing system sa buong Pilipinas. Ito yung sagot ni PBBM. 146 na itayo na natin na ganito. So, there are already 146 rice processing system na itinayo ni PBBM. Sana, Mr. President, ipatuloy nyo yan, padamihin nyo pa. Kasi I think yung 146, kulang lang yan. No? Kulang talaga yan. Kung gusto mo, Mr. President, make it 5 times or 10 times yung 146 na yan. Yung 140 plus na yan. Para hindi na tayo magkakaproblema ng bigas. Okay? If this is your solution, no, padamihin nyo pa. At yan, hahangaan ka ng taong bayan. 146 na sa buong Pilipinas. Si Admin Gillian, pinipilit niya, sabi niya, unahin na natin yung pidig. Sabi ko, wag, nakakahiya. Baka sasabihin ng mga tao, inuuno lang natin yung sa atin. Kaya medyo nauna yung mga iba, pero ngayon, ngayong araw na ito, binubuksan na natin. At ito ay... In fairness naman, di ba? So, palakpakan naman natin. So, dahil lagi tayong pinupuna, lagi nating binatikos ang ating Pangulo. This time, unfair naman kung hindi natin ito ibabalita. So, palakpakan. Good job, good job, good job. Good job, good job. But it doesn't mean, Mr. President, na iboboto namin yung mga kaalyado mong mga, yung mga senatorial candidates mo. Hindi. Wala na. Sa mas maganda Kami lang, na-appreciate lang namin na napakinggan nyo kami. Napakinggan nyo ang taong bayan. ang pagsasaka ng ating mga kababayan, ng ating mga tigipadig. Kasi kahit pagka ganito kalaki ang processing, hindi lang pidig ito, buong probinsya para makikinabang dito. At siguro pagka nakadilihensya pa tayo sa RCEP ng konti pa, baka na madagdagan na natin para naman lahat ng buong probinsya ay mararamdaman ang pagbabago na ginagawa natin. Joris Mahinay, hindi po pledges ito kasi hindi naman ito foreign investment. Okay? Hindi ito pledges ha. Meron silang ebidensyang ipinakita po na natayo na. Okay? In fairness. Sa agrikultura.
At hindi lang ito, kagaya ng aking nabanggit, galing kami sa Sulbec. At that is one of the big Checklit, hindi po old video ito. July 19 po ito. July 19 po ito nangyari. projects that we are doing dahil nga sa irrigation. Ngunit ay meron tayong binubuo at naibabalita ko na sa inyo na sa susunod na taon, in 2025, mag-umpisa na yung irrigation project ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, and Abra. Yung matagal na nating, first time pa ako nag-governor dito, 1983, pinag-uusapan na namin yan. Hindi lang matapos-tapos, naabutan ng 1986, tapos hindi na binalik-balikan. Kaya sabi ko, sayang naman yun. Ang naging problema pati, ay linagyan natin ng mga iba't ibang aspeto, hindi lamang tubig, patubig, kung hindi ngayon. Ako, Mr. President, duda ako dito kasi itong nangyari ito sa Ilocos, di ba? O, sana naman, Mr. President, hindi lang sa Ilocos ito. Itayo mo rin itong mga RPS na ito sa Visayas, Mindanao, at sa Luzon. Kasi, kung sa Ilocos lang nyo yan gagawin, mga tao lang sa Ilocos ang makabenepisyo niyan. Di ba? So, patuloy itong paghanga namin, Mr. President, kung magawa mo yan sa Mindanao at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sana naman hindi ka maging selective, Mr. President. Meron ng hydroelectric power generation, meron na tayong pagkukuhanan ng irrigation at saka gagamit din tayo para sa mga bahay-bahay, sa household supply ng fresh water. Kaya ito po ay buo-buo natin ginagawa para naman masabi natin. Kung maalala ninyo, nung pinag-uusapan namin bago pa ako umupo, ay pinag-uusapan ko na talaga na kailangan buuhin ang value chain mula sa pagsaka hanggang sa processing, hanggang sa marketing, lahat-lahat dapat buuhin natin na maganda para streamline ito. Hindi bumubuko lang mga gastos Kuwait Vlog Mix, hello po sa inyo. sa bawat hakbang. Pag mag-processing, magbabayad ka na naman. Pag ihahawling mo, magbabayad ka na naman. Pag dadalhin mo sa palengke, magbabayad ka na naman. Ngayon, hindi na. Ngayon, ang gagastos diyan ay ang cooperative, pero sila din ang makakukuha ng kita na makukuha at ibibigay sa kanilang mga member. Napakapalad naman ng PIDIG base multipurpose Chris Sally, good afternoon po. cooperative at nasa inyo na Lumayas Jr., hello po. kaya po na sabi ng gobernador, pagandahin natin ang takbo nito para makita ng mga iba at ma-inspire naman sila at sasabihin nila na meron tayong may pag-asa pa rin. Pwede nating ayusin ang ating agrikultura at gagayahin ng mga project na kagaya nito. So this is something that we are very proud of. At tinatanong nga sa akin, nung dumadaan, sabi sa akin, para kang hindi napapagod. Ako, pag nakakita ako ng ganito, nawawala kahit na anong pagod ko dahil nakakatuwa ang makita na meron na tayong ganito. Mr. President, na mas lalo na kapag hindi ka a-attend ng concert at yung mga fashion show, mas lalo kang hindi mapapagod. Mr. President, natutuwa ka na mayroong mga nakikitang ganyan, di ba? So, ipagpatuloy mo. Paramihin mo ng paramihin yan at iiwas ka na sa mga concert na yan. Meron na tayong ganito, hindi lamang dito sa PIDIG, kundi sa iba't ibang lugar pa. At ito ang aming patuloy. Dahil sa aking pananaw, kailangan natin kilalanin ang ating mga magsasaka. Ating mga manalon tayo, kaya mangalap tayo. Especially since nahirapan sa tagtuyot ng El Nino,
kailangan talaga tuloy-tuloy namin ginagawa ito para naman mas maganda maging ang agrikultura at kilalanin ng buong bansa. Dahil kuminsan ay nakakalimutan na ang bayani, ang bagong bayani natin dito sa Pilipinas. Remember, Mr. President, sa panahon ni former President Duterte, ang daming mga ganitong nangyari. Oh, maraming inauguration na nangyari. Oh, kaya nga ako ngayon first time kong nakakita sa inyo na nag-inaugurate kayo ng ganito. Kaya natutuwa ako. Damihan nyo pa ang inauguration na ganito, Mr. President. Paramihin mo yung RPS na yan, Rice Processing System. Okay? Para naman bababa ang presyo ng kilo ng bigas. Hindi na kami aasa sa 20 pesos per kilo. Pababain mo lang yung bigas. Satisfy na yung taong bayan na yan. Huwag na yung puro ayuda-ayuda, Mr. President. Ito, pagtuunan mo ito ng pansin, ma-appreciate ka pa ng taong bayan. Pilipinas ay ang lahat ng nagtatanim ng palay, lahat ng iba't ibang mais, ng lahat ng high value crop, lahat ng iba't ibang produkto, ang ating mga mangingisda na nagdadala ng pagkain para sa buong Pilipinas. Kaya yan ang aming kinikilala. Huwag mo nang isali yung pangingisda, Mr. President. Ang pag-usapan mo, ito lang bigas. Wala ka namang ginawa pa doon sa sa mga fishermen natin. Mamaya na 'yun. Huwag ka munang magmayabang sa iba. Ito muna ang ipagmayabang mo patungkol dito sa bigas ng rice processing system na ito. Ito muna, wag mong lahat-lahatin, Mr. President. Kasi bihira ka lang makaganito eh. Buti nga pinuri ka namin, ni-recognize namin. Tiyakin ninyo, nakakatiyak kayo na hanggat maaari, lahat ng maitulong namin ay itutulong namin sa inyo dahil napakahalaga ng inyong ginagawa. It is so important what you are doing. We cannot say it enough that the heroes of the day. Sa mga nagsasabi dito sa audience ko na puro lang yan salita. Hindi naman, ako this time, sasabihin ko sa inyo, hindi naman ito puro salita kasi inauguration na ito eh. Ipinakita kanina sa video na meron talaga silang rice processing na system. Okay? Ipinakita ako na mismo ang magsabi sa inyo sa mga late na nanood, okay? Mayroon silang kaninang ipinakita na rice processing. Ito po, ayan Ayan. Yan. Mahalaga. Meron silang ebidensyang napakita actually, okay? So, magpasalamat na lang tayo. So, para naman in this way, pinakinggan rin yung mga isinisigaw natin during the Maisog Rally, di ba? This time, pupurihin natin si Presidente Bongbong Marcos. Huwag tayong saradong isip, no? Kasi unfair eh. Lagi nating babatikusin siya na meron naman talaga siyang nagawang maganda. Okay? At the heroes of the day, lalong-lalo ngayon, the heroes of the day are our farmers and our fishermen. And so, asahan ninyo ng inyong pamahalaan ay nandito kasama ninyo lahat. Sabihan nyo lang kami. Hindi, lagi naman kami bukas at nakikinig kung ano yung pangangailangan. Laging nakikinig? Are you sure? Sana naman magbago ka, Mr. President. Ninyo. At sabihin nyo, nandyan ang ating mga local government officials, nandyan yung mga representante ng mga iba't ibang ahensya. At syempre, nandito lagi ako. At, iba naman ng Ilocos Norte, may direct line sa palasyo yun. Hindi ko ayos. Ito, kulitin niyo si Vincent. Sabihin niyo, pumunta siya sa palasyo pag may kailangan kayo. Sigurado yun, hindi ako patutulugin yun hanggang basahin ko yung folder ninyo. So, I'm very happy. Well, first of all, I'm very happy to be back in Ilocos Norte. Tapusin natin yan. So, tuwang-tuwa po si PBBM na may natapos na rice processing system. Okay, we appreciate you, Mr. President, no? At na napakinggan mo yung aming hinanaing, di ba? Lagi nating pinabatikos yung bigas, lagi nating binabatikos yung hindi nyo
na pagtuunan ng pansin ang mga kailangan ng magsasaka. Ngunit ngayon, I hope Mr. President na this will be the start na pagtuunan mo ito ng pansin at makikinig ka, wag puro salita, di ba? Ito dapat yung ipapakita mo araw-araw, hindi yung puro concert, puro passion show, ha? So, good job Mr. President, good job. Pinupuri ka namin, no? Maganda yung ginagawa mo. Ngunit, sana naman sa ibang aspect naman, sa especially yung mga hinanaing ng taong bayan patungkol po sa PhilHealth, pagtuunan mo rin ng pansin. Kasi Mr. President, ito yung napapansin namin mabagal ha? Pabilisan mo. I-pressure mo pa yung mga gabinete mo. I-pressure mo pa, Mr. President. Kulang ng diin kulang ng political will ha? So, yun lang po ha. Wala ko na, Mr. President, wala na akong magagawa ha. Pinuri na kita pero ang dami pa rin galit sa inyo dito. Kasi nga, baka, sabi ng iba dito, Mr. President, nabudol na sila. Yan ang sabi ko sa iyo, Mr. President. Kapag ang tao, magiba yung reputasyon mo, wala na talaga. Kahit pinupuri ka pa dito sa aking channel, wala na. Di ba? So I hope, Mr. President, ipagpatuloy mo lang yan. Patuloy mong pakinggan kung ano yung mga problema ng taong bayan. At tulungan mo, gawin mo, Mr. President, wag puro yung salita. Pero ngayon, sa ginawa mo kanina, good job. Okay. So punta tayo dito sa News 5 na for the first time, binalita na itong maisog rally na ito. Okay? For the first time. Ito, pakinggan natin. 2 araw bago ang kanyang State of the Nation address na nawagan ng ilang grupo na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isinagawang first time ito First time ng News 5 na panawagan ng taong bayan na nagrarally na magbitiw ka na. News 5 may guts na kayong magbalita ng ganito. Good job! Good job sa inyo. I hope patuloy nitong hindi kayo bias. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isinagawang People's Zona sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, iginiit ng mga rallyista na sa 2 taon niyang panunungkulan ay wala namang natupad sa mga pangako ng Pangulo. Lalo pang araw tumaas ang presyo ng mga bilihin. Nagdala pa sila ng mascot na pinangalanang Kokey. Tila patama ito sa Pangulo na dati ng pilit isinasangkot sa iligal na droga. Mga kapatid, Jess... So at least, binalita ito ng News 5. Okay? So sana naman, ipagpatuloy nyo pa News 5 lahat ng mga dapat nyong ibalita nyo. No? Ma-pro administration man yan o pambabatikos man yan sa administrasyon, dapat ibalita nyo lahat. Dapat hindi kayo bias. And I hope naman itong GMA at itong ABS-CBN, ganun rin kayo Kasi para rin naman ito sa taong bayan Kung ano yung ibinabalita natin araw-araw, it will reflect on us. Don't you know? Na isa sa mga reason bakit ang Pilipinas ay naghihirap ay dahil dito sa mga mainstream media. They are very selective sa kanilang balita to the point na it will also affect the yung IQ ng taong bayan. Tayo nga halos kung ang layo natin sa pang 100 plus tayo na ranking na IQ ng buong Asia. Okay, number 1 yung Singapore. Tayo pang 100 plus tayo. Imagine that one. And malaking factor dyan yung mga mainstream media. Kung ano yung ini-feed nilang mga balita, mga programa, yun. Ang mainstream media ang dahilan dyan. So be a responsible mainstream media. Kasi nagre-reflect sa isipan ng taong bayan. Okay?
dapat gagawa kayo ng programa na merong critical thinking. Hindi yung sobrang mababaw yung mga programa ninyo. Okay, so good job itong ginawa ng News 5 na binalita nyo ang mga maisog rally, and I hope this is a start also, okay? So dito tayo, still good news pa rin dahil isa sa mga news anchor nila na si Ted Filon, no? Na sa kanyang programa sa radyo, talagang walang filter na binalita itong mga kapalpakan at mga hindi nagustuhan ng taong bayan sa administrasyon na ito. Okay? Pakinggan natin si Ted Filon. Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are DWFM 92.3. True FM. 22,621 na police personnel ang inaasahang magbabantay sa controlled points sa paligid ng batasang pambansa at sa National Capital Region para bigyang seguridad ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes, July 22. Hindi pa kasama rito ang 1,329 Sabi dito ni Quincy, wala na kasing balance na programming at investigative journalism sa mainstream media except SMNI. Correct. Sabi ni Migs Duhina, News 5, ibalita nyo rin po if nakulong na ba si Franz at si Satur Ocampo dahil walang update. Correct. na mga tauhan ng Metro Manila Development Authority. Pero I think, Migs Duhina, hindi pa yon makulong kasi meron pang, pwede pa silang mag-apila. Natutulong sa pagsiguro na magiging maayos ang seguridad at dadaanan ng mga mambabatas at mga magtutungo nga sa naturang zona. 20 milyong piso raw ang inilaan ng Kamara de Representante para nga sa okasyon na ito. Hindi lang naman daw ito para sa pagkain ng mga kagalang-galang ng mga mambabatas at mga... Pero yung unang balita, di ba, 20 million para lamang sa pagkain, di ba? Panauhin sa... Pero nilinaw ito ha, yung 20 million pala ay hindi lang pala para sa pagkain, okay? Pakinggan natin kung ano pa yung ibang expenses dito. Naturang pagtitipon, kundi para na rin daw sa ilang pang mga gastusin tulad ng 3 set ng uniforme para sa 2,000 secretariat employees, 3 set talaga? mga imbitasyon at giveaways. Pwede namang walang mga giveaways, di ba? Meron talaga giveaways. Yung invitation, siguro pwede. Pero yung giveaways, pwede na yung wala eh. Yes, dapat itong gobyernong ito, dapat magtipid kayo kasi pera yan ng taong bayan eh. Mga technical equipment, mga bulaklak at dekorasyon, at maging ang pagkain at inumin ng mga magbabantay sa zona. Meron talagang inumin ha. Pati nga din ang pagkain ng mga pulis at mga magbibigay seguridad sa zona. Pasintabi lang po sa nagbibigay katarungan sa 20 million pesos na gastusin na ito. Sa pagkain pa lang ng mga pulis at mga tauhan ng MMDA, sa simpleng agahan, tanghalian at hapunan, huwag nang isama ang merienda, halos 12 milyong piso na. Correct. 12 million peso. Parang ang sobrang laki na, no? Mag-aagasta sa pangangatwiran na makatarungan ang 20 million pesos na gastos sa Pwede naman yung pakainin ng Jollibee siguro? Di ba yung Jollibee 99 pesos o 100 pesos ba yun? May chicken na yun, di ba? May rice. Pwede na kasi yun eh. Anong ikinamahal nitong aabot pa ng milyones ito? ng Pangulo, lalong nalantad ang katotohanan na higit-higit pa sa 20 million pesos ang magiging gastos dito ng bayan, lalo hong lumalabas ngayon ang
katotohanan. Pero sige na nga, hayaan na po natin. Itong sinasabi po na 20 million pesos. Total naman, ito po daw para nga masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng ating Pangulo, mga kagalang-galang na mga mambabatas at mga umano'y importanteng tao, VIPs na imbitado sa pagtitipon. Pero ano ba ang maaasahan natin? Ang maaasahan ninyo sa ikatlong sona na ito ni Pangulong Marcos Jr. Maglilitanya ang Pangulo sa mga magagandang nagawa ng gobyerno para sa bayan? Ang patuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap tulad ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Tupad, Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program, AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, at maging ang 29 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa. Mawalang galang lang po ha. Ang lahat ng mga ayuda na ito ay subsidiya ng gobyerno. Correct. Pero hindi para sa lahat o hindi sa nakararaming Pilipino. Sinabi po ng Pangulo sa kanyang unang sona na the state of the nation is sound. Sa pangalawang sona, the state of the nation is sound and is improving. Sound. Maayos naman daw ang lagay ng Payag ba kayo na improving? bansa at umaayos pa. Ngayong pangatlong sona, ulitin kaya ito ng Pangulo? O baka naman mapakinggan na ng Pangulo ang totoong sound? Ang nakabibinging katotohanan na ang nararamdaman ngayon ng mas nakararaming Pilipino ay ang pataas ng pataas na presyo ng mga bilihin na siya namang dumadagdag sa naranasang hirap ng mas nakararami sa ating mga kababayan. Ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, totoo ba H. Liza, shoutout po. Hello. ang pangyayaring ito? Mulat ka ba sa katotohanan ito? Sir Ted, marami pang hindi mulat. Noong July 24, 2023, sa kanyang ikalawang sona, ito ang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Kaya, pero nagmahalan. Yun ang sabi ko sa inyo. Lahat ng mga sinasabi niya sa SONA, hindi naging totoo. Sabi niya, kaya palang pababain yung presyo na yun ng bigas, karne. Pero hindi yan nagkakatotoo. Sa Lunes, ulitin na naman kaya ng Pangulo ang mga sinabi niyang ito? Gamit lamang ang ibang style ng pananalita? O ang pangangalandakan sa mga numero na nagsasabing bumaba ang inflation rate ng bansa nito lamang buwan ng Hunyo? At ginagawa po naman ng tama ang mga hakbang para mapababa ang presyo ng mga bilihin? Subalit ito nga ba'y totoong nadarama ng pangkaraniwang mga manggagawa at pamilyang Pilipino sa ngayon? Hindi. Mariing hindi. Sapagkat sa survey na ginawa ng Pulse Asia nito lamang pong June 17 to 24, 76% ng mga Pilipino ang hindi sumasang-ayon sa mga ginagawa ng gobyerno sa usapin ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Katunayan sa naturang survey,
lumabas na ang pinakamalaking suliranin ng mga Pilipino na dapat unang lutasin ng gobyerno ay ang patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Sumunod rito ang pagbibigay ng aumento sa sweldo ng mga manggagawa. At ang pangatlong nararapat umanong bigyan solusyon ng pamahalaan ay ang pagbabawas sa antas ng kahirapan ng mga Pilipino. Kahirapan ng mga Pilipino. Paghihirap ng mga Pilipino na matugunan ang basic, ang pangunahing pangangailangan. Ayon sa statistics, no? Ngayong presidente si Marcos Jr., ito raw yung pinakamataas na maraming mga poor people sa Pilipinas. Imagine that one. Sa lahat ng nagdaang presidente, si Marcos Jr. po sa panahon niya ang pinakamaraming poor people sa Pilipinas. Imagine that one. Para mabuhay. Ang pagkain. Ibida naman kaya ng Pangulo sa Lunes ang 35 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila? Halagang hindi nga kakasya sa 1 kilo man lamang ng pinakamurang bigas sa palengke. Sana po sir, wag na lang. Dahil malinaw na hindi ito sasapat para sa pangunahing pangangailangan man lamang ng isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino. Sa mismong datos mula sa Philippine Statistics Authority, kailangan ng isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino na may 5 miyembro ng 9,550 pesos kada buwan para lamang sa tinatawag nilang basic food. Imagine that one, oh. Kahit ganyan, 9,550. Yan ang pinaka-basic na talaga. Kailangan ng sa isang pamilya na merong ganyang halaga para lang po makakain ang pamilya. Pero yung iba nga hindi aabot ng 9,550. At kulang pa yan. Para sa akin, pagkain lang yan 9,550. Sa pagkain lang yan Papaano pa ang renta sa bahay? Tubig, kuryente, pamasahe, damit, matrikula, at pangangailangang pangkalusugan. Correct. Papaano na po ang buhay ng mga pamilya ng mga uring manggagawa sa mga regions na ang minimum wage ay mas mababa pa sa Metro Manila, subalit ang antas ng inflation ay mas mataas naman sa Metro Manila. Correct. Sa CAR o Cordillera Region, ang minimum wage lamang ay 430 pesos. Sa Region 5, Bicol Region, 395 pesos lamang. Grabe. Sa Region 6, Western Visayas, 480 pesos. Region 7, Central Visayas, 468 pesos. Region 8, Eastern Visayas, 405 pesos. Region 9, Zamboanga Peninsula, 381 pesos lamang. Grabe. Region 10, Northern Mindanao, 438 pesos. Region 11, Davao Region, 462 pesos. At sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tanging 361 pesos lamang ang minimum wage.
Imagine that one, no? Yan ang magiging minimum wage ng mga manggagawa. Sobrang liit nito, guys. Hindi ito makakabuhay ng pamilya. Nais ko pong bigyan ng diin na ang antas ng inflation sa mga region na aking binanggit ay halos doble o higit pa sa doble ng inflation rate sa Metro Manila. Ni hindi man lang po umabot sa 400 o 500 pesos ang arawang sweldo ng mga manggagawa sa mga rehiyon na ito. Bakit sa Metro Manila ay 645 na ang minimum wage? Kung ang sinasabi ng mga manggagawa dito sa Metro Manila na ito ay kulang pa ang naging dagdag. Ibig sabihin ni Ted, kahit nga sa NCR, ang 645 kulang lang yan. Kung usapin natin pagkain, renta ng bahay, at kung ano-ano, kulang talaga yan sa NCR. Ang 645 na minimum wage. How much more dito sa sa ibang probinsya? Mas lalo na. Lugmok na lugmok talaga. Kaya ang daming mga mahihirap ngayon sa panahon ni PBBM. Na 35 pesos at kulang pa ang arawang sahod para mabuhay ang mga taga Metro Manila, paano pa kaya sa mga probinsya? Kaya naman, hindi nakapagtataka na sa pinakahuling survey po naman ng social weather stations, lumabas na 4 sa bawat 10 Pilipino ay nagsasabing sila'y mahirap. At 14.2% ng mga pamilyang Pilipino o katumbas ng 3.95 million Filipino families ay nagsasabing sila'y nakaranas ng involuntary hunger o kawalampo ng makakain. Grabe. Sa hindi may tatangging realidad na poverty o kahirapan pa rin ang numero 1 problema ng Pilipinas. Ang tanging paraan po lamang na magagawa ng mga nahihirapang Pilipino ay ang magtipid. Mamaluktot sa maigsing kumot. Maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Walang magagawa kung hindi magtiis. At habang namamaluktot sa maiksing kumot, nagtitiis at obligadong magtipid si Juan de la Cruz. Ano pa nga ba? At inilatag na ang red carpet para rampahan ng mga kagalang-galang na mga opisyal ng bayan. Opisyal ng bayan na dadalo Kaya sometimes nakakagalit na talagang gobyerno natin sa SONA. Mistulang pagtitipon ng mga dinastiya na ang iba sa kanila kung ituring ang gobyerno ay isang family business. Okasyon na tinagurian ng iba na para bagang fashion show. Pabidahan sa gara at ganda ng suot. Correct! Maniningning na mga palamuti at alahas. Iba ang suot sa sesyon sa umaga at mas elite. SONA ito pabonggahan pero naghihirap yung kanilang siniservisyohan na taong bayan. Ganti ang suot sa hapon. Walang problema sa traffic kasi may mga escort pang diwangwang sakay ng mga mamahaling SUV. Correct.
Nawalan na po ng kabuluhan ang probisyon ng ating konstitusyon na nagsasabing public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people and lead modest lives. Ang mga opisyal ng bayan ay dapat maglingkod ng may integridad at magsilbing huwaran, manguna sa pamumuhay ng simple at payak. Ang State of the Nation Address ay joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito'y senyales ng pagsisimula ng sesyon ng Kongreso. Ang ikatlong sona ng Pangulo sa July 22 ay ang simula ng huling session ng 19th Congress, third regular session. Ang Kamara de Representante ay binubuo ngayon ng 316 na mga miyembro. At para sa gastusin ng Kamara de Representante ngayong taon, ang kanilang budget ay 28,692,977,000 pesos. At siguradong tataas pa ang budget ng Kamara sa susunod na taon. Habang ang Senado na mayroon pong 24 na mga miyembro ay mayroong 13 billion 8,421,000 na budget ngayong taon. Sa 13.8 billion Yan yung bagong itinayo na new Senate building na sabi nila aabot pa raw ng 29 billion pesos. Grabe. pesos na iyan, 4.3 bilyon ang nakalaan sa bagong building ng Senado. Na ang halaga kapag tuluyang natapos nung unay 21 billion pesos lamang daw, na naging 23 billion lamang daw, na ngayon po sinasabi ng DPWH na baka abutin ng 25 to 27 billion pesos. Grabe. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.